na binibrace ko bago ko siya itak. Siyempre iskolahin mo, iskolahin ko, and then spot ko yung brace. Tapos dito sa kabila, so ito kasi yung ano eh, yung pinaka siding siya, yung patayo na yan eh, kasi nakapaigasan yan eh. 6x8 yung cabinet na yun, utility cabinet yata. So yun yan, ganoon din, ligaw ng brace. Ayan o, pag kasi di mo lagyan ng brace yan at kinabit mo lang yung magnet na gano'n, yun, yung magnet na yan, tapos tatak mo, gagalaw yan eh. Experience ko na yan eh, experience ko na yun eh. So ako iba, hindi ganing iba na pagkabit ng magnet, welding spot kagad. Ito hindi, sa totoo lang talagang hihigop yan, mawawala sa eskwela, mawawala sa align yung trabaho natin, trabaho nyo, trabaho ko. Kaya ganyan, nalagyan ko ng brace kahit itong dalawang side lang nito. So pag na-plus ko na rito yung isa, pag nakikabit ko na, ito na magiging guide yung dalawa na to. Pa-plus ko sa dalawang sides, pa-plus ko rito yon, tsaka dito, and then doon ganoon din. So susunod na lang yun nun, yun. Kahit wala pang spot yan, yun na susunod kasi naka-guide na ako rito, may reference na ako rito. Itong dalawang poste na to, yan, patayo na yan, naka-fix na. So yung isang frame na yon, ayan, nakapansin nyo, ayan yung frame na yan, pag pinatong ko yan, ito na yung pinaka-guide ko, naka-brace siya, so hindi sa gagalaw, hindi ako nipapantay yun. Yan, dalawa na yan. Kaya yung dalawa na yon, hindi ko nalagyan ng brace, dito lang, kasi pinagtaklob mo naman yan, parehas naman ang sukat ng dalawang frame na yun eh. Ayan eh, pareho naman yan eh. So pagka pinlas ko rito yan, pagka sinakto ko rito sa kanto na yan, and then sa kabila ganun din, so iskurado na siya, kaya papatong ko na.
Mga boss, update lang. Ito nga pala yung ginagawa kong ano. Yung cabinet, tubular cabinet. Tuloy dress, parang dresser to eh. Utility cabinet yata. Ang tawag niya, ang gusto ng may-ari, parang ganun. Paglalaganda ng kung ano no. So ito nga pala yung yun yung mga stud. Ito yung 3/4 by 3/4. Ayan. So ganyan. Ang distansya nasa 300 lang, less than 300 mm. Kasi yero yung lalagay dito eh, yung Leisure. Leisure na off-white ang color, 0.6 mm lang, kaya kailangan makapal mga bracket niya. Ayan siya. Ay babaw. Then yung sidings, ito. Manapos niya yung mga stud para hindi malambot yung yero at hindi lumubog masyado. Actually, lalagyan pa na ngayon yung paglalagay. So, lalagyan ng sealant. So, yan yung mga 3/4. Then ito, 1 inch para sa shelving. So, ganyan din yan ang distansya niya. Wala pang 300 din yun. Ayan, yung siding siya. Then dito, ito yung mga shelving. Excuse me. Ayan yung mga shelves. Ayan, yan. Ayan. Ito yung bottom shelf niya. Shelf. Ayan, bali yan. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat na shelving. Ayan. Ito yung sidings, bali din. Ayan. Okay. So, muna po yun sa baba, hindi nakasagit sa baba yun eh. May space, open. Ito yung mga paa niya eh. Ayan. Ayan yung paa yan. So ito yung baba, ito yung pinakapaa niya. Ayan. May space ng around 16 cm sa baba. So pababa siya ganyan. Ayan siya. Ayan. Dito yung pinto. Ito. Ito pinto rito. Ayan, dito. Layo ko. Ayan, parang frame niya. Ayan. So, dyan. Ayan. Dalawang pinto. Ayan. Then dito sa kabila din, dalawa. Sa bali apat na ang pinto yan. Ayan yung pinaka-frame niya, 1x2. So, yun yung update ngayon. So, bukas, ipiparin ko na yung mga bintana. I mean, sorry, yung mga pintuan niya. Apat na base doon sa sketch. Okay. So, yun lang muna mga bossing. Ayan yung kabuuan niya. Medyo ano pa. Pipinturahan pa kasi yan eh. Pag nakompleto ko yung mga pinto, pipinturahan. So, susunod na napakita ko sa inyo. Maraming salamat nga pala mga boss. Ingat na lang po. Keep safe. Mga boss, magandang araw. Ito nga pala yung, yung frame. Mga door frame na gagawin sale sa cabinet. Medyo na-delay. Maulan kasi. Isang bagyo. Binaha itong shop ko. Kaya anyway, ito yung ayan, yung mga 1x1 by 1.5. Okay. So ayan yan eh. Ayan. 1.5. Lahat yan pinat ko na 45 degrees. Walong piraso para sa apat na pinto. So ngayon ang gagawin ko, kakabit ko muna yung lahat ng pahaba bago ko ikatingin yung mga pahalang na yung sa baba taas. Kasi pag sinabay ko, minsan nagkakaroon ng awang eh. Dahil sa pagbibigay ng allowance dito sa frame.
Kasi hawak sa ano, yan ang hawak sa 1x1 na frame ng pinto. So lahat yan nakatak dyan. Yan. Tak lang yan, temporary tak. So pag na kumpleto na yung mga pinto na to, yan po isang ano. Pag na kumpleto na yan, kasi may mga pahalang pa rito yan eh. Yan, may mga pahalang dito. Dito. Yan, may pahalang din dyan yan. Nalagyan. So, yun lang. Ayan. Yan yung mga ano. Dito ako sa taas eh. Nakahiga kasi yan eh, yung cabinet na yun. Nakapahiga pa siya. Dahil nga malaki. Pag tinayo ko siya, hindi ako aabot. So, kaya nakapahiga muna. Then pag natapos na yung mga ano, yung pintuan niya nalagyan ng hinge bisagra, tapos tatayo ko na. O pag nalagyan na ng cover, may yero kasi yan, yero niya, ay liso. Yung off-white na 0.5 lang. Tapos re-rebate. Pero bago re-rebate yan, pipinturahan muna to. So, screw or rivet. Kaya finish ko na. Kailangan lang medyo magandang
alignment. Kasi pag na-spot na yan, natakward ng ganyan, so hindi siya pwedeng baguhin. Kaya sigurado yung alignment. Kaya yung clearance. Kaya siya sarap ko. So ayan. Ayan siya, ayan. Ayan. Bali yun yung gap. Okay? Ayan. 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 So ayan yung ano. Ayan. Ayan. Then ito yung mga bisagra. So ayan yung mga bisagra. Taas to eh. Ay pala yung mga bisagra. Ay yung mga bisagra. Ayun siya. Ayan. Yung pangalawa. Apat ito. Ayan, apat. Then ito. Napasin niya, rivet yan eh. Welding rivet. Para ano kasi pag in-screw ito, katagalan lumalog eh. So kaya finix ko na. Then ito yung dalawa na yun, ang layo. Lagay ng catches. So ayan. Ayan. Ayan siya. Ito yung mga pahalang. Okay. Mga pahalang ng pinto. Kasi plain sheet yung lalagay dyan eh. Ayan siya. Ayan. Lalaw yung camera. Taas eh. Nakasilaw pa. Ayan bahalas yan. Ito yung shelving. Bali dito. Ayan, pangalawa. Ito pinto. Ito number 3. Then ito number 4. So ayan. Ayan mga bisagra. Sa babaw, medyo magkadikit. Ayan, halos magkalapit sila kasi para mapwersa. Para hindi mo mainpinto sa katagalan. Kasi pag pinares-pares natin yung spacing yan, yung distansya, tagalan na ano eh. Ang tawag dito, nalaglag. So nawala yung tamang clearance ng mga pintuan. Kaya yun. Pag nakastara, ito yung mga bisagra. Ayan yung bisagra. Ayan. Then yung siya yun. Ayan.
Yung pangalawa. Yung una siya. Yung pangalawa, kalapit lang yan. Then dito yung pangatlo. Tapos ito yung pangapat. Ang ilalim yan, open space. Napasin nyo ay yan siya. Ayan, ganyan siya. So, mas maganda yata ang view rito. Yan. Ayan siya. Yan. Yan. So ayan yan. Next step dito, painting. Ipinturahan muna yung skeleton niya na yan. And then lalagay ko yung mga walling niya. Yung plain sheet na colored. Na ano, off-white. So pipinturahan ko muna ng off-white yan. Una, box primer din yung top coat off-white. Tapos tatapal ni Yeron. Susunod din natin ano kung lalabas yung pag kumpleto na. Magandang umaga mga boss. Ito nga pala yung cabinet. Update lang. Ito yung pinturado na. Ayan. Ayan na siya. So, yung mga pintuan. Laki. Taas na 8 feet. Ayan mga pintuan niya. Okay. Ayan. Napasin niyo kung ano lang yan. Frame. Frame lang yung pintuan niyan. Ayan. Ang pantatapon ko dyan ngayon, laminate ko. Papasin paano mag-laminate. Gamit yung adhesive akong gamit eh. So, ito niya kinakating ko. Ayan sa mga shelving. Ito yung cut na yun, may marking na yun. So ayan. Ito yung ano eh, plain sheet colored, off-white ang kulay. Ito yung isang nalagay ko na. Ayan. Ayan siya. So 0.5 mm lang kapal ng ano yun, ng laser. Ayan. Nakita nyo, walang ano yan. Walang rivet. Ito yung liso. Ayan. Re-reflect yung araw. Dito tayo sa kabila. Ayan. Silaw. Dito kaya. Ayan mga boss. Yan. Ayan siya. Ayan nakadikit. Okay. 0.5 mm yan. Pero ginamit ko lang ng adhesive. Walang ano. Walang rivet. Susubukan kung ano lalabasan. Ganda naman. Dikit. Ayan. Ayan. Ayan siya. Okay. So ngayon papakita paano maglalaminate. Paano yung didikit yan. Dito sa mga pinto. Dito muna ako ngayon. Sa may shelving. Shelf number 2. Ganda naman ang tsura yan. Malinis. Ayan. Kinat ko lang yung mga kanto. Bali harapan. Ayan. So ngayon, lalaminate natin yung isang shelf. Ayan yung pangalawa. Ayan na boss. Gawin natin yung kanina na kanin cellphone ko. Hindi ko siya ma-post. Wala akong tagahawak ng camera eh. Umadis siya. So anyway, kanina ito yung isang layer. And then, ito na yung bagong kabit ko. So yan. Ayan na, meron pang konting mga. So yan na yung pangalawa. Kinis naman siya. Patag. Hindi halatang manipis na yero. Ayan.
likuran nito eh. So yan. Ay, yung adhesive o yun yung pandikit eh. Basta't pag ginamit nyo to, yung pandikit na yan, ito yun eh. Ayan. No more nails. Okay? Ayan ang ginagamit ko. May ano naman yan eh. May instruction paano gamitin. Basta pag in-apply ninyo yun, tapos idikit nyo ulit yung ano, pag nilagyan ka lang sa both sides eh. So idikit nyo muna, hindi angat nyo ulit. Para yung adhesive, yung solvent, matangis sa hangin. Huwag nyong pag nilagay nyo yung adhesive, tapos direct nyo, hindi. Angat nyo ulit yung dinidikit ninyo. Para yung solvent yung lumipad. So kaya makapit na siya. So pag nangyari siya, ganyan na. Ayan, pag nandikit na siya, wala, reflect yung araw eh. Ayan. 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 Then sa kabila. Kailangan lang diinin mo buti. Press. Kailangan pinipress din ninyo. Para walang magbabol or magampaw. And then, lilinis nyo lang yung mga yung mga sumover sa yung nakalabas na ganyan. No? Pwede nga sinang paintin rin eh. Ayan. Kung gas, pwede yan. Lilinisin na lang. So, ayan. Dalawang layer na yan. Actually, dalawang layer rin eh. Tatlo. Tapos, pag-ayari yan, itong mga sidings. Ito, direct na sa side yan eh. Kasi, lalapat pa sa pader eh. Matigil ka sa pader yan eh. I-fix. So, itong mga pinto, ayan. Gagawin ko rin yan ngayon. Okay, so yun na yung pangalawang kapit ko, nakakamta pangalawa. So magtatabas muna ako ngayon ng pang tatlong layer. Okay, yan. Boss, paliwanag ko lang pag magtatabas kayo ng mga yero o kahit na plywood, kahit plyboard. Okay, kung napansin nyo, yung gitna X yan eh. So sabihin yan yung scrap or yung tawag dyan, another term yan. Anyway, so ganyan yan. Okay, ito yung ito yung gagamitin ko, yan S3, shelf number 3. Then ito, shelf number 4. Kung napansin nyo, magkabilang gilid yung kinuha ko. Okay? Tsaka ito. Kasi, labo. Ito. Para itong edge. Palagi ito ang nasa. Ayan, wala. Ayan. Ito yung urea ba tawag yan? Edge. Then itong kabila, ganun din. Yan. So, wala na ito laging kukunin. Tapos ito yung gagawin sa may front side, sa may harapan ng kung ano yung gagawin sa cabinet. Para kasi pag ito, yung kakatingin ng gunting yan, siyempre paano medyo matalim. Hindi mo pwedeng sain yan o lihain kasi manipis lang siya. 0.5 lang yan eh. Kaya hanggat maaari, pag magagawa kayo, actually kahit nga plywood, ganun din yung edge. Siyang lagi nasa bandang harapan. Para iwas may masugatan o masalubsob pag nahawakan, hindi maiwasan yun. So kaya ito, sa gitna yung scrap ko. Yan. Instead na pinagsunod ko yung dalawa para magamit ko yung dalawang edge, yung original cut nya, kasi hindi matalim yan eh. Siyempre machine made yan. Ayan, machine cut yan eh. Kaya yan ang gagamitin ko. Yan ang kinuha ko. So, sa mga beginner na pag magtatabas, kahit kung halimbawa plywood dyan, ganun din. Itong original na niya, gilid, siyang ilalagay niyo sa bandang harapan or sa laging nakahawakan ng mga tao. Para hindi siya matalim, hindi masalusog kung kahoy man yan o plywood o plyboard. Kahit sa yero, ganun din lalo na kasi matalim ang yero eh.
Kaya yan scrag po nasa ano, gitna. Okay. Yun ang tapon. Kuhanin ko yung kabilang dulo. Ayan.
Ang boss ito yung paglalagay. Para may idea kayo. Ayan. Kailangan 100% hanggat maaari. Yung adhesive. Okay? Ayan. So, tsaka pag nalagay, kailangan huwag itatagalan kasi titigas siya. Dapat within 2 minutes or less than. Kailangan may dikit nyo na. Hindi, nakita naman, inaangat ko agad para nga yung solvent sumingaw. Okay? Tingnan nyo ganito para mag-contact sa kabilang side. Bago nyo iangat ulit. Ayan. Pag na-press na lahat, saangatin para sumingaw yung solvent nya.
nagbubutas ng ano. Nagbubutas ng liso. Ayun. Kaama namin ngayon. Mga boss, ito na yung cabinet. Ito na. Ngayon siya yun. Ang dilim. May kabuuan. Pag hindi ka marunong sumika, kala nito, nakaamin ka. Aroy ang nga. Ayan. Aroy ang aabutin mo. Steel cabinet. Tubular. Ito yung ano mga pintuan. Okay. Ayan sa loob. Ayan. Ayan. Tapos ito yung ano, liso. 0.5 mm lang yung mga boss. Tapos niya walang rivet. Lahat yan ginamitan ko lang ng mornade. Ayan yung dikit niya yun. Yung sidings niya ito. Pintuan yan, lahat yan walang. Bumukas ko na lahat ng mga pintuan para makita niyo. So ayun yung loob. Yan. Ayun. Lahat yan. Pati mga shelvings. Lahat yan dikit. Then ito yung mga couches. Magnetic. Okay. Ayan. Ayan yung ano. Ayan yung loob ng pinto. Ayan yung mga patigas. Ayan. Kaya sasara ko. So yan. No more nilang ginamit dyan mga boss. Kaya wala siyang ano. Walang rivet. Ang aero. Manidikit lang yan. Ayan. Ayan. Basta huwag mo lang ako. Ayan mga shelving. Ayan. Ang sinasabi ko ngayon pala, malalaman ko rin Ayan. kasi marami itong kakilala Okay. na mag-aamil. So ayan yung finished product. Malalaman ko rin yung Ito nyo maginis. 0.5 mm. Pero wala mga alon yan. Kaya. Nakita nyo yung mga pinto. Patag. Kasi nga marami mga stud eh. Maraming patigas. Ayan. 3/4 by 3/4 na yung mga patigas na yan. And then ito. Itong pinaka-frame niya. 1 by 1 by 1.5 mm. Tapos yung pinaka-frame ng cabinet. Bali yun yung frame. Ayan. Ayan yung frame. Ayan. 1 by 2 by 1.5. Diagonal views ko. So ayan siya. Ayan. Ayan itsura. Okay. Ayan. kasi guys, sa kabiyang din yan. So yun yung mga boss. Ayan.
Yung mga liwanag. Off-white kasi yung pintura niya.